Para sa mga sariwang balita, mga sakahang lupa unti-unting nauubos dahil sa mga infrastrukturang pampubliko. Climate change at polusyon sa maraming parte ng Pilipinas mas lumalala. Mga bilihin sa mga pamilihan mas tumaas dahil sa inflation. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod Agrikultura, AC Ramos. Impormasyong pang-agrikultura at ekonomiya. Tatalakayin namin ngayong araw. Maraming sakahan sa Pilipinas sa kasalukuyan na nagiging komersyal na lugar ngayon na nakakaapekto sa mga hanapbuhay ng mga magsasaka. Nag-uulat, Ayan Marcos. Maraming salamat, Casey. Ngayon ay nandito tayo sa Lawang Bato upang ipakita ang isa sa pinakamatagal ng issue pang-agrikultura. Na ng mga negosyante ngayon. Naging hanap buhay na ng buong pamilya namin ang pagsasaka sa lupain ito. Ngunit gusto nilang kunin ito para sa pansariling interes. Yung kaibigan kong magsasaka, niloko nila. Binenta niya ng mas mababang halaga ang kanyang lupaing sakahan sa pag-aakalang magkakaroon siya ng porsyento sa kikitain nito. Pero ngayon, mas mahirap pa sila sa mahirap. Napakinggan rin kami ng pamahalaan. Hindi naman satutol kami sa pag-unlad. Pero sana'y isa-alang-alang nila yung kapakanan naming mga magsasaka. Pati na rin yung mga negosyanteng maabuso na sa amin. Bumibigay sila sa amin at nag-aalok sila ng mababang presyo sa aming mga lupain. Ganon din, kailangan din namin ng proteksyon at ng maayos na proteksyon para sa mga magsasaka. At ikaw yung mga pabrika, hindi nila alam yung mga epekto na dinudulot nila sa aming mga sakahan. Hindi lamang ito basta lupa, kundi ito yung aming buhay at aming kabuhayan. Balik sa inyo sa studio, Casey. Paglala ng climate change at polusyon, mas nararamdaman ng mga Pilipino. Nag-uulat, Adi Dasmariñas. Magandang araw mga kababayan, magandang araw Casey. Tunay nga naman na sa bawat sulok ng bansa, nakikita natin ang negatibong epekto ng polusyon sa ating agrikultura. Mula sa tubig, hangin hanggang sa lupa, walang ligtas ang pinsalang dulot ng mga kemikal at iba pang pollutants. Ang mas lalo pang nakakalungkot ay damay pati ang climate change na epekto nito. Polusyon sa tubig ay isa sa mga pangunahing suliranin sa sektor ng agrikultura. Ang mga kemikal mula sa industriya at agrikultura tulad ng pesticides at fertilizer ay dumadaloy patungo sa ilang ilog at lawa. Marami ring mga basura ang galing sa mga tahanan at mga landfills na napupunta sa mga anyong tubig. Ang resulta, matinding kontaminasyon na nagiging sanhi ng fish kill at pagbabago ng kalidad ng tubig para sa irigasyon. Narito tayo ngayon sa Tawiran o Bando, Bulacan upang hingan ng panayam ang ilang mga mangingisda rito. Sa totoo lang yan, dati akong sasaka sa Marilao. Kaso yung sakahan namin doon, natayuan ng building, kaya sumama na ako sa kaibigan ko para mangsida na lamang. Ang problema, simula nung nagkaroon ng landfill dyan sa tabi ng ilog, napupunta yung basura dito sa palaisdaan. Kaya dati, itong buong palaisdaan, hanggang doon sa dulo ay nahuli na namin ng isda. Kaso, ngayon yung dulo is hindi na namin pakinabangan dahil sa dami ng basura at chemical doon. Ako naman magsasaka rin sa bandang norte, yung ilog na ginagamit namin sa pagdidilig, ngayon hindi na magamit dahil sa dumi. Kung minsan naman ay dahil sa tagtuyot, namamatayan kami ng tanim. Malaki ang epekto nito sa ani namin. Bumababa ang kalidad at dami. Labis na kinalulungkot namin ng pamilya ko. Ganun din pala rito. Polusyon at basura rin pala ang magiging problema namin sa pangingisda. Dati, sagana ang huli namin dito sa ilog. Pero ngayon, halos wala na kaming mahuli dahil sa kontaminasyon ng tubig. Ang mga isda, namamatay at ang iba naman ay hindi naligtas kainin. Malaking problema ito sa aming kabuhayan. Isa pa, ay dahil sa pabago-bagong klima, ay gaya ng mga pananim namin dati, namamatay rin ang mga isda. Hindi ko na alam kung anong kahit pa ang gagawin ko para lang may maipakain sa pamilya ko.
Ngayon ay nasaksihan at narinig natin ang paghihirap na dinaranas ng ating mga kababayan lalo na ng mga mangingisda at maging ang mga magsasaka dahil sa polusyon at climate change. Muli, ako si Adi Margaret Dasmariñas, nag-uulat. Balik sa inyo dyan sa studio, Casey. Pagtaas ng mga bilihin sa mga pamilihan, ngayon ay mas tumataas pa. Nag-uulat, Christine Mabalatan. Maraming salamat Ginoong Ramos at para naman sa isyong pang-ekonomiya, paano nga ba naapektuhan ng inflation ang pangkabuhay ng mga tao? Narito tayo ngayon sa pamilihan sa Manitang Valenzuela City upang kausapin ng mga lokal na nagtitinda. Magandang umaga po sa inyo. Pwede po bang tanungin kung ano po yung mga tinitinda niyo rito? Ayun, yung tinitinda po namin dito ay iba't ibang uring karne. Meron po kaming manok at saka baboy. Kamusta naman po yung mga naging bentahan niyo po? Lalo na po nagtaas po yung presyo ng mga bili. Ayun, medyo matumal dahil nga sa pagtaas ng presyo. Ayun, tumaas din yung Hindi po ba ito nakaka-apekto sa pangkalahatang pagtitinda niyo po? Ayun, nakaka-apekto naman dahil nga, ayun, sa pagtaas nga ng presyo, tumataas din yung bilihin. Dahil sa pagtaas nga din ng bilihin, tumataas din yung presyo ng gasolina at lahat. Okay po. Ngayong nandito na po tayo, mari ko po ba kayong tanungin kung sa tingin niyo po, ano po ba yung naging punot dulo kung bakit po nagkaroon po tayo ng ganito? Pero nga dahil nagkaroon, kaya tumataas yung presyo ng bilihin dahil sa kakulangan sa atin sa agricultural sector natin. Dahil nga doon, tumataas yung presyo ng mga bilihin namin. Tulad na nga nitong mga manok at baboy, tumataas na rin yung presyo ng gasolina dahil para sa mga supplier namin. At saka, ayun, nagdumadagdag dito sa pollution. Paano po ngayon, ano po yung mga ginagawa niyong paraan po para makasabay po kayo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Ayun, para makasabay kami, naghahanap po kami ng panibagong supplier na ayun, mas bababa po yung binibigay na presyo sa mga bilihin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Nariyan nagtatapos ang isyong pang-ekonomikal para sa mata ng mga lokal. Maraming salamat po. Balik sa iyo, Ginoong Ramos. At yan ang mga sariwang balita sa mas pinagtibay na pangangalap. Naisipan lamang totoo at ang totoo lamang. Para sa mga sariwang balita at pang-agrikultura.